Hello everyone, ay Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Samuel. The program like is here, subscribe, and press notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito po yung lingkod, yung Cristo Jesus, Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito naman, pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon at binigyan po tayo na pagkataon na tayo po ay natili pang buhay hanggang sa mga araw na ito, dahil po nasa kamay ng Diyos ang kapangyarihan ng kamatayan. No, wala po tayong magawa at wala tayong kapangyarihan din na pigilan nating hininga at pigilan natin ang araw ng kamatayan. Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata 8, Talata 8. Maliwanag mga kapatid na ang ating buhay ay wala tayong magawa na pigilan, kundi na ang Panginoon, mga kapatid, ang siyang naghawak ng susi ng kamatayan ayon po sa sulat ni Apostol Juan sa pahayag, Kabanata 1, Talata 18. Now, kaya nga mga kapatid, wala po kapangyarihan tayo sa araw ng kamatayan. Pakinggan natin dito po sa sinabi ni Haring Solomon sa mangaral kay Ecclesiastes, Kabanata 8, Talata 8. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad sa isang labanan, hindi siya makakaatras. No? Tulad ng isang labanan na hindi siya nakakaatras. Kapatid, tandaan po natin at ang kasamaan niya ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. so ang samaan niya ay hindi makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Kasi ang pangalawang kamatayan mga kapatid at ang kamatayan natin ngayon ay pareha lang po yan. Kung mamuhay po tayo na masama, kapahamak po tayo. At sa araw ng paghatol, may pangalawang kamatayan. Yung masama buhay natin, talagang maimpirno po tayo. At tanda po natin mga kapatid na mapigilan, no, ang ating hininga at mapigilan natin ang araw na ating pag-alis sa libutan na ito. Nang malaga mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito ay magpatuloy po tayo na maglilingkod sa Panginoon, manalig sa Panginoon at sundin natin ang kanyang mga utos, dahil yan po ang napakahalaga po mga kapatid habang nandito po tayo sa libutan. Yan po ang pinakamalaga, na ang ating buhay ay hindi masayang, kundi ito po ay pakinabangan natin sa araw po ng pagparito ng Panginoon, ay tayo po ay makakamit po ng kaligtasan. Now, kahit anong gawin natin, takbo may sa doktor, takbo tayo sa ating mga magulang para lang nais na't mabuhay pa, wala na po tayong kapangyarihan, kasi ang susi ng ating kamatayan nasa kamay po ng Panginoon. Pakinggan natin sa pahayag, sulat ng Apostol Juan in chapter 1 verse 18. Ganito po ang kanya sinabi, kapatid. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. So nasa kanyang kapangyarihan, kung saan ka ilagay, doon ka sa langit, diyan ka sa ilalim ng lupa. So siya din ang may hawak ng susi ng daigdig ng mga patay. Kaya pag namatay po tayo talaga, ay talagang wala tayong magagawa, kasi ang kaluluwa natin ay hawak po ng Panginoon kung saan tayo ilagay. Tulad ng isang mayaman at saka isang pulubi, na si Lazaro talaga ay yan po nakasulat sa Biblia, na namatay po si Lazaro at saka ang isang mayaman, ay kaagad si Lazaro hinati doon sa sinapupunan ni Abraham, at ang mayaman nandoon siya sa nag-alab na apoy. Yan mga kapatid, pinatunay ng Biblia sa 16:22, 24
dito po sa Lucas, mga kapatid. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Siya, mga kapatid, ang kalagayan natin. Now, na maiwasan talaga natin na kung sa oras na tayo alisin ng Panginoon sa libutan, wala tayong magawa. Walang kapangyarihan natin. Kahit yung mga tao ngayon gumawa ng masama, akala nila bukas buhay pa, wala nakaalam po. At tayo naman matuwid, hindi natin alam din paano mangyari ng bukas. Kaya, kailangan tayo mamuhay talaga, mga kapatid, na maging masunurin sa Panginoon dahil wala tayong kapangyarihan talaga na sa araw po na alisin tayo ng Panginoon sa libutan na ito, sapagkat kung masama po natin, madali po tayong papanaw. Pero ang matuwid talaga ay pagpalain ng Panginoon. Now, ang Biblia nagpapatunay dito sa Psalms, na batid, dito sa Psalms, in chapter 90 verse 3, ganito po ang sinabi ng Biblia, para huwag tayo magmataas, na kung sakaling alis tayo sa libutan, kailangan paghandaan po natin ito dahil siya ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. So yan po, mga kapatid. Now, siya ang nagpapasya kung hanggang kailan mamatay ang tao. Siguro natin alam siguro, mga kapatid, sa ating pamuhay na kung ano ang pasya ng Panginoon, mamatay ang tao, mamatay talaga. Mamatay sa kapahamakan, mamatay na tutulog lang, mamatay sa sakit, kung mamatay po sa digmaan, mamatay po sa daan, kung nasagasaan. So marami po ang dahilan na mamatay ang tao. Pero hindi po nagpapasya ang tao na siya mamatay, o hindi po siya magpapasya na siya mabuhay. Dahil ang Panginoon ang magpapasya kung kailan mamatay ang tao. Yung mga kapatid, tanda po natin sa bawat araw na isang Panginoon na matutog tayo, na isang Panginoon patuloy tayo sa panampalataya, at kailangan natin gawin, no, ang mga utos ng Diyos, dahil po hindi natin alam kung sa harapan ng Diyos ilan araw na lang tayo, o sabihin natin taon pa ba, kung abot pa ba tayo ng sa sunod pa na mga taon. Ang Diyos lang po ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Now, sa Biblia, ano ang pasya ng Diyos, mga kapatid, sa kamatayan ng tao? Napakinggan natin sa Psalms 90 verse 10, mga kapatid. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. So, ganoon po. Now, 70 taon, o kung malakas pa tayo, abot pa tayo ng 80 taon. Pero ito pa, mga kapatid, para lang ito sa mga tao na may nang matuwid. No? Kasi si Psalmista David nagsabi dito bilang isang propeta ng Diyos at mayroon Espiritu Santo. Ito po ina-address po ang buhay namin. Sino po? Tayo po ng mga lingkod ng Diyos. So yung mga hindi lingkod, yung pumapatay, na masama sa kapwa, hindi po darating sa kalahati ang mga kaarawan nila. Kalahati po na 70, kalahati ng 80, 40 kung 30, 35, hindi makarating. Kasi sinabi ni Mr. David, nagsasabi dito, mga kapatid, ayon po sa 5:5-23, na mayroon mga taon naman na hindi pa darating ng kalahati ang mga taon. So, 70 taon, 80 taon. Anong kalahati ng 70 taon? 35. Anong kalahati ng 80 taon? 4 na po. Pero ngayon sinabi niya dito sa 55:23, dito po sa Psalms pa rin. Pakinggan natin. Ngunit itatapon niya ang mga mamamatay tao at ang mga mandaraya sa napakalalim na hukay bago mangalahati ang kanilang buhay.
Ngunit ako'y magtitiwala sa Kanya. Bago mga lahati ang alang buhay, mga lahati. So, kung sinabi ng Panginoon, 7 po, 8 po, bago mga lahati sa 35 sa 40, wala na po tayo. Itapon na tayo sa hukay. Dahil, anong pumuhay nila? Kasi ito maliwanag po dito, dahil po sa pumuhay nila na Ngunit itatapon niya ang mga mamamatay tao at ang mga mandaraya sa napakalalim na hukay, bago mga lahati ang kanilang buhay. Ngunit ako'y magtitiwala sa Kanya. yan po magtitiwala ako sa Kanya. Tayo po yan na mga lingkod. Magtitiwala tayo sa Diyos. Na kung anong pasya ng Diyos sa mga lingkod, mangyari talaga yon. So kaya, hindi pwede mga kapatid na itong ating pabuhay ngayon, ang atin lang sarili natin sinusunod. Hindi po tayo sumusunod na mga kalooban ng Diyos na wala tayong magawa. Kasi oras na itong masama pumuhay pala, mamatay tao, mandaraya, hindi mga lahati ang kanilang mga taon. Sabi ng pastor, baka ano yan? Bagong silang yan? Paano papatay yung bagong sinilang? Paano mandaraya yung bagong sinilang? Hindi po. Hindi po ganyan ang ibig sabihin ng Espiritu Santo. Bago mga lahati ang mga taon, itatapon nila sa hukay. Itatapon na po sila sa hukay doon sa daigdig mga patay. So, hindi po yan tinutukoy na bago sinilang lang yung bata kasi may sinilang 1 buwan pa lang patay, 2 buwan patay. Bago mag-6 na buwan, kalating taon patay. Hindi po yan kasi yung bata hindi po marunong pumatay. Hindi po marunong yan mandaya. Para po ito sa mga tulad natin na may sa libutan ngayon. Na ito po minsan, inaasahan siguro natin bukas buhay pa tayo. Ikumandaraya po tayo. Baka bukas wala na tayo. Akala mo siguro, sabi ni Pastor, sinta o sinta. 40 pala ako ngayon. No? 40 pala ako ngayon. Tutugad biniglury, nakarating ka sa kalahati ng taon. Pero kung masama ang buhay mo, so hindi nakanaabot yan. Pero kung nakarating ka dyan, 35 ka na ngayon, hindi pa ka namatay, so pinintusin na nagustuhan ng Diyos po na mayroon kang takot sa Diyos. Pero kung sabihin natin masama ang buhay natin, mandaraya, pamatay ng tao, kasi may nakapatay ng tao nga, underage pa lang, hindi ka nakulong kasi minor de edad pa. No? So nakapatay na, pero hindi magtatagal din, mamatay din siya. Kasi ginagawa niya, kasalanan po yan. Mamatay tao, mandaraya. Tulad ng eleksyon, mandaraya sa eleksyon, mandaraya sa anong bagay, mandaraya sa timbangan, mandaraya po sa sugal. Kasi marami mandaraya, loto, marami mandaraya. Yung mga tao na yan, hindi po sila magtatagal. Tandaan po natin. Hindi abot sila sa maximum na pangako ng Diyos. Maliban na lang kung lingkod tayo ng Diyos, abot tayo dyan. Maliban na lang kung may takot tayo sa Diyos, abot tayo dyan. Sapagkat yung mga may takot, yan mga kapatid ay pagpapalain po ng Diyos ang mga may takot. Pero kung wala tayong takot sa Diyos, kapahamakan po ating kantungan. Hindi po tayo pupapalain sa ating pumuhay sa libutan sapagkat galit ang Diyos mga kapatid sa mga taong gumawa ng masama. Kaya hindi mga lahati po kung mamatay tao mandaraya ang isang tao. So hindi mga lahati po ang kanilang mga taon. Kaya ang sabi ng Biblia na wag magtiwala tayo sa tao. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos at tayo po ay susunod ng kalooban ng Diyos. Kasi nakita po ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay po sa mga Kawikaan chapter 15 verse 3, nakikita po ng Diyos ang lahat. No? Lahat ng bagay nakikita po ng Diyos. Kaya wala nakatago po sa paningin ng Diyos. Kaya kung ano man ating kalagayan ngayon, so ingat po tayo dahil po ang Biblia nagpapatunay na lahat po nakikita po ng Diyos ang lahat ng bagay at wala nakatago sa Kanya. At dahil diyan, haharap tayo sa hukuman at ang kaparusahan talaga, kapatid, ay nakahanda po. So 15 verse 3 dito po sa Proverbs kung mga Kawikaan. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. So binamasdan niya ang gawa ng masama at matuwid. Ngayon kung masama, madali po tayong papanaw.
madali tayong papanaw. Kaya dapat natin sundin, mga kapatid, ang pamumuhay po na matuwid na ito po ay utos ng Diyos. Sabahan natin bukas ba po tayo? Sino tao bukas patay na sana ako? Wala siguro magsabi ng ganyan. Kaya nga, kunting naramdaman lang, takbo sa doktor, nagpapagamot, para madagdagan pa ang buhay natin. Pero mga kapatid, tanda po natin, hindi po ang Biblia magsisinungaling. Talagang madaling papanaw po ang masama. Kaya, huwag natin hayaan na tayo po mamatay na dito sa limutan ay hindi po tayo mga nang matuwid. Kailangan natin magpati malaman ang mga utos ng Diyos. Huwag hayaan na kapahamakan po ang ating kantungan, kundi sana po pagkamatay natin, papunta tayo sa dako na ating inasahan na ito po ang paraiso ng Diyos. Sana po hanggang sa mga araw na ito ay pahalagaan natin ang salita ng Diyos para po na hindi tayo mapahamak, sapagkat ang parusa, kapatid, ng Diyos ay parating na po, no? Parating na po ang parusa ng sanlibutan. Ito po talaga maghinagpis ang mga tao sa pamakita na po na ating Kristo ay mapakita sa lapaap at nanagbuhay ang buong sanlibutan. Kaya nais ng Panginoon talaga matuto po tayo sa bawat araw bago tayo alis sa limutan. Sana po ay mapaghanda na po natin ang lugar na ating pupuntahan, na isang mayaman o makaawa ay mga Abraham, na sana po mabasa ang kanyang dila ng tubig kasi nandun siya nag-alab na apoy. So yung mga kapatid, nag-alab na apoy ay para po yan sa mga tao na masama. At ayaw ng Panginoon na masama po ang ating pamuhay kasi talagang mapahamak po tayo. Hindi po tayo, kapatid, makakaasa ng kaligtasan kung ang ating pamuhay ay sinumpa tayo ng Diyos sa ating pamuhay. Dahil po ang Panginoon ay isinumpa niya ang mga taong hambog, mapagmataas. Kung sabihin natin umaasa na lang sa kanilang karunungan, wala na po silang panahon na napakinggan ang salita ng Diyos, sapagkat sinabi sa Psalm 119:21 na sinasaway niya ang mga hambog at sinusumpa niya ang ayaw sumunod ng kanyang mga utos. Pakinggan natin naman lang mga kapatid dito sa Psalms 119. Ito po ay sinabi ng Panginoon sa magitan mo ni Psalmista David in verse 21 na dapat natin ito malaman para maiwasan natin ito. Sinasaway niyo ang mga hambog at isinusumpa ang mga ayaw sumunod sa inyong mga utos. Sinasaway ang mga hambog at sinusumpa ang hindi sumunod ng kanyang utos. So tayo nang mamataas ngayon, sinasaway tayo na wala talagang mapala natin yan. Kapag nagmataas po tayo, ibaba tayo ng Panginoon. Pero kung pakumbaba tayo, itataas tayo ng Panginoon. At ito mga kapatid, na isinumpa ang mga ayaw sumunod ng kanyang utos. Alat na isinumpa, papunta talaga sa apoy ni mamatay. Tandaan po natin, papunta po sa apoy ni mamatay ang mga isinumpa ng Diyos. So sana po, kapatid, ay huwag sana na magnisumpa po tayo. Now, sa Psalms 1955, ganito po ang sinabi mga kapatid sa 155. So Psalms, pakinggan natin. Ang sinabi na Maran Aklat kung ano ang pinakamahalaga sa 155 sa 119 dito po sa Psalms. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin. Hindi maliligtas ang masasama dahil hindi nila ipinamumuhay ang inyong mga tuntunin. Napakamaawain niyo, Panginoon. So hindi maliligtas ang masama dahil hindi nila
ipinamumuhay ang inyong mga tuntunin. So mga kapatid, ito po dapat natin talaga iwasan ang masamang pamumuhay dahil hindi tayo maliligtas. Na wala ang perfect, no man ang perfect sa salimutan na ito, walang perfect na tao, kaya lang sinasabay tayo para na malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos bilang mga anak po ng Diyos. Sinasabay po tayo at indisiplina po tayo para pag alis po natin sa limutan, hindi tayo mapahamak. Sinasabay, disiplina tayo ng mga anak ng Diyos, kasi ang turing niya sa atin mga anak talaga. Minsan kasi ang tao hindi tutumanggap na maging ama natin ang Diyos. Pero ang Diyos, tinatanggap tayo mga tao, mga anak ng Diyos. Kasi ang Biblia nagpapatunay dito sa Hebreo chapter 2 verse 14 na ang mga tao ay itinuturing ng Diyos na mga anak. Kaya lang ang tao po ay hindi sila nais na maging anak ng Diyos. Kapatid, pakinggan natin. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. So maliwanag po, ang binanggit niya na anak ng Diyos, mga tao may laman at dugo. So ang turing ng Diyos sa atin na maging anak po tayo niya. Kaya lang tayo, hindi po natin inangkin ang Diyos na maging ama natin siya. Pero ang Diyos po, yan po ang kanyang pagtingin sa atin, mga anak tayo niya. Kaya dahil mga anak tayo, tinuturuan po tayo niya ng kanyang salita para makarating tayo sa kanyang kaharian bilang tagapagmana ng mga anak ng Diyos. So yan po mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga anak ay binigyan po ng Espiritu para naman tayo mga kapatid ay dito sa limutan may pag-asa po tungo ng kaligtasan. Kaya ang mga anak niya ay binigyan ng Espiritu ng ating Panginoong Kristo para po tayo mamumuhay po na may ama na tayo sa langit at tatawag tayo sa Kanya na Ama. Galatians 4:6. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. So mga kapatid, ang salita ng Diyos, pasensya na po, maikli lang po itong video natin, basta makapag-post tayo sa bawat araw. Tanda po natin, wala tayong kapangyarihan sa pagpigil na ating hininga kung espiritu, at wala naging pangyarihan tayo sa pagpigil ng kamatayan. Yan po ang sinabi sa Ecclesiastes Mangaral, Kabanata 8, Talata 8. Maraming salamat po sa lahat ng viewers and listeners. Ito po si channel. Like and share lang po guys. Then post ang notification bell for update every day new videos. No streaming to share the word God. Ayan na Pastor Tumaka, Apostolic, Bilbos of Christ International. Sinito us, grace, mercy, and peace. Be with you, Jesus Christ. Amen. Bye.